Audio Jungle. Magandang araw at Merry Christmas sa ating mga kapantalan. Naway masaya, puno ng ngiti at nag-uumapaw na pagmamahal ang ating selebrasyon ngayong araw ng Kapaskuhan. Ako si Paulo Salamatin. Samahan niyo kaming pasadahan ng mga naging mahalagang balita sa loob at labas ng Pantalan ngayong 2023. Ito ang Ronda Pantalan. Ngayong araw ng Kapaskuhan, ating silipin ang magagandang nangyari ngayong taon sa ating mga pantalan. Dumaan man sa napakaraming pagsubok, ngunit hindi pa rin may pagkakaila ang bilang ng mga taong ating napasaya at natulungan. Isa rin ang taong 2023 sa mga may pagmamalaki ng Philippine Ports Authority dahil sa kaliwat ka ng tagumpay na naabot ng ahensya. Tara at balikan natin ang magagandang balitang pantalan sa Christmas special ng Ronda Pantalan. Malaki ang naging ambag ng Philippine Ports Authority sa pagpapaabot ng tulong at pagbibigay saya sa sambayan ng Pilipino sa buong bansa. Isa na riyan ang paghahatid ng magandang serbisyo at maginhawang biyahe sa bawat pantalan. Kabilang dyan ang pagpapaganda ng mga pantalan, coastal cleanup drive para sa kalikasan, at patuloy na donation drive at tulong medikal sa mga tunay na nangangailangan. Samahan niyo naman kaming silipin ng mga naging kaganapan sa isinagawang bloodletting program ng Port Management Office ng Philippine Ports Authority. Pinangunahan ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredo o PMO-NBB ang bloodletting program na may pinamagatang dugong pantalan alay sa mga nanay na naglalayong bigyan ng ligtas at sapat na supply ng dugo ang lahat ng mga nanay at iba pang mga pasyenteng nangangailangan sa kanilang pamayanan. Bilang pasasalamat, naghandog ang PMO-NBB ng mga relief goods na naglalaman ng itlog, bigas at iba pang mga libreng pagkain tulad ng PPA Lugaw para sa lahat ng mga blood donors bilang token of appreciation. Maliban sa PMO-NBB, nagkaroon din ng bloodletting activity sa PMO Davao bilang paggunita sa kanilang ika-46 na anibersaryo sa tulong ng Safety and Environmental Health Unit at Philippine Red Cross. Umabot naman sa 40 empleyado mula sa PMO Davao at Bureau of Customs ang matagumpay na nakapagbigay ng kanilang dugo sa nasabing aktibidad. Bit-bit ang nalikom ng mga dugo, siniguro ng PMO Davao sa lahat ng mga blood donors na marami ang mabibigyan ng benepisyong medikal ang kanilang mga dugo sa bawat ospital sa kanilang lugar. Patuloy naman ang Terminal Management Office ng El Nido sa kanilang isinasagawang dental mission na nagbibigay ng libreng bunot para sa mga residente ng lugar. Ipinagpatuloy ng PPA Terminal Management Office ng El Nido ang isinasagawang dental mission sa ikalawang pagkakataon sa pagkikipagtulungan ng Doc Peters Dental Clinic ni Dr. Pilardo Torres at ng kanyang buong dental team. Ilang residente at port workers naman ang nabigyan ng libreng bunot ng ngipin ngayon na kung saan inaasahan namang mas nadami pa sa susunod na dental session sa darating na ika-22 ng Mayo. Ang bilang ng mga pasyenteng mabibigyan ng libreng bunot ay nagdedepende sa bilang ng mga taong papasa sa inihandang initial health screening ng mga dentista tulad ng vitals, temperature at iba pa. Layunin ng nasabing programa na makapag-abot ng tulong sa pamamagitan ng libreng konsulta at libreng pagbunot ng ngipin para sa kababayan natin sa pantalan. Silipin naman natin ang pamamahagi ng PMO NCR North ng PPA Lugaw sa lahat ng mga paserong naghihintay ng kanilang biyahe. Ayan, kasama nga natin ulit si PM Au and ngayon titikman natin ang famous PPA Lugaw. Ayan, o tingnan naman natin. Wow, PM, dalawa talaga yung egg. Yes. Amoy garlic. Ang bango, guys. Ang sarap, tikman natin. Ito yung lugaw na kinakain ng mga pasahero tuwing naghihintay sila sa pantalan ng Philippine Ports Authority. PPA's famous lugaw. Tikman natin. Wow! Tingnan nyo yung pagkalapot niya, pagkamalagkit niya. PM, ang sarap. Ganito rin ang naging reaksyon ng lahat ng mga pasaherong stranded o di kaya naman ay nag-aabang ng kanilang mga biyahe sa passenger terminal building. Itong lugaw na to, guys, matitikman nyo lang to dito sa Philippine Ports Authority sa mga pantalan ng PPA. Exclusive menu lang to ng PPA, guys. And pinapamahagi ito sa mga pasaherong pansamantala naghihintay ng kanilang barko or kapag suspended yung kanilang mga trips. Tulad ngayon na maulan. Ayan, saktong-sakto siya kasi mainit yung lugaw, malamig ang panahon. O, diba?
Ang pagkaing ito ay isang simpleng lugaw lamang na walang meat at kung ano-ano pang nilalagay na preservatives. Ngunit may dalawa itong itlog na talaga namang sapat na para sa pantawid gutom. Isa lamang ang PMO NCR North sa mga terminal sa buong Pilipinas na namamahagi ng PPA Lugaw na may layuning makapagbigay tulong sa lahat ng mga pasahero kahit sa simpleng paraan, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa ikalima at huling araw ng selebrasyon ng 49-year anniversary ng PPA, nanaig pa rin ang pagiging mapagkawang gawa ng ahensya sa pagbibigay nito ng donasyon sa isang charitable institution. Para sa kabuuan ng detalye, narito ang aking report. Bilang pagpupugay sa matagumpay na 49 na taong pagsaserbisyo ng Philippine Ports Authority sa publiko, namigay ang ahensya ng mga donasyong magbebenepisyo sa mahigit 300 residenteng naninirahan sa pinakamatandang charitable institution sa bansa na Hospicio de San Jose sa Maynila. Sa pagtutulungan ng bawat departamento ng PPA Head Office, nakalikom ang lahat ng sapat na mga pagkain at tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng daan-daang residente gaya ng toiletries, maintenance supplies, medical equipments at appliances tulad ng rice cooker, double burner stove, wall fan at iba pa. Ang lahat ng ito ay mula sa isinumiting hiling ng nasabing institusyon na nakalaan at nakatakdang sumuporta sa mga persons with special needs gaya ng mga may kapansanan, batang ulila, matatanda at mga nakaranas ng pang-aabuso na ngayon nasa ilalim na ng pangangalaga ng Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Sa mga continuous, kasi pala din, no? We always pray for donors. We always pray for our benefactors, no? Kaya sa mga ganito, masasabi ko na siguro kayo din ay ini-enlighten din ng Diyos o tinuturo, ginaguide kayo, punta kayo dito sa hospicio kasi kami yung nangangailangan. So with that, we are very, very thankful and that your continuous support. No? Highlight din ng nasabing programa ang paghahandog ng mga kabataan sa Hospicio de San Jose ng kanilang sariling awitin bilang tanda ng pasasalamat bago opisyal na ipamigay ang mga tulong na donasyon. Nagkaroon din ng paglilibot sa buong pasilidad at photo-op ang PPA kasama ang mga ilang opisyal ng Hospicio de San Jose. Ito na ang pangalawang pagkakataon na maghandog ang PPA ng mga donasyon sa nasabing institusyon simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon upang makapaghatid ng regalo at makapagbigay ngiti sa mga tunay na nangangailangan. We're so thankful and we're so blessed to have you all na naging part kayo and then naging beneficiary niyo po yung institution. Malaking tulong po ito sa amin and I hope and I pray na babalik po kayo sa amin. Ang Hospicio de San Jose ay itinayo at nagbukas noong 1810 sa Arocero Street at naging tahanan ng mga libo-libong residente. Minsan na rin itong naging bahay pahingahan ng mga sundalong Espanyol, ospital ng mga pasyenteng may malubhang sakit at asylum para sa mga may sakit sa pag-iisip. Sa kaugnay na balita, matagumpay din na naisagawa sa mga PMO ng Philippine Ports Authority ang special project na feeding program ng Lab for All o Lingap at Alagang Bayanihan na may layunin na maibsan ang gutom ng bawat mamamayang Pilipino na isinagawa mismo sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa detalye, ihahatid ni Lucy Valdez. Nagsagawa ng feeding program ang iba't ibang port management offices na sakop ng Philippine Ports Authority bilang patuloy na pagsuporta sa special project ng Love for All o Lingap at Alagang Bayanihan nitong ika-13 ng Setyembre, kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahigit 3,000 benepisyaryo na kinabibilangan ng mga bata at matanda na naninirahan o nagtatrabaho malapit sa pantalan ang nabigyan ng mainit at masarap na pagkain ng PMO NCR South, PMO NCR North, PMO Bataan Aurora, PMO Negros Oriental Siquijor, PMO Panay Guimaras, PMO Soc-Sargen, PMO Zamboanga at PMO Zamboanga del Norte. Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Philippine Ports Authority sa mga adhikaing naglalayong makapagbigay ng serbisyo sa bawat Pilipino saan mang panig ng bansa. Nakarating sa bayan ng Ormoc ang 45,000 family food packs mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC para sa mga probinsyang lubhang naapektuhan ng low pressure areas sa Region 6 at Region 7.
Wala nang dapat ipangamba ang mga probinsyang lubhang naapektuhan ng low pressure area sa Region 6 at Region 7 kamakailan kung saan nasa 45,000 family food packs ang matagumpay na naihatid noong nakarang Sabado sa Port of Ormoc. Ang mga nasabing food packs ay mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC gamit ang barkong BRP Bataco LC-299, isa sa mga landing craft transport floating vessel ng Philippine Navy. Pagdaong pa lamang ng barkong BRP Batak, 5 truck agad ang naghihintay na kung saan ang unang 6,500 food packs ay agad na inihatid sa ilang mga bayan sa Eastern Samar. Ito'y sa pagtutulungan ng Philippine Ports Authority kasama ang Port Management Office o PMO Western Leyte Biliran at iba pang mga ahensya ng gobyerno na pinangunahan ng Office of Civil Defense ng Region 7, Department of Social Welfare Development o DSWD, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Army. Sa unang balita, ating silipin ang mga naging kaganapan sa inaugurasyon ng makabago at pinakamalaking passenger terminal building sa buong bansa. Pinangunahan ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago ang pagpapasinaya sa pinakamalaking passenger terminal building sa bansa na matatagpuan sa Port of Calapan, Oriental, Mindoro. Mula sa kapasidad na 1,600 na pasahero ay nasa 3,500 na ang kayang mabigyang serbisyo sa Pantalan anumang oras gamit ang bagong-bago at modernong pasilidad ng terminal. Mismong ang panauhing pandangal na si Senator Christopher Bongo ang nabigla sa ganda ng pasilidad na pinasimulan at tinapos ng PPA. Wala nga po akong masabi, lahat ng mga proyektong ginawa ng PPA, napakaganda. Salamat po sa inyong serbisyo. Hindi biro ang dobling dagdag na kapasidad na dulot ng proyektong ito na malaking tulong sa ating mga kababayan. Ito ay patunay lamang na ang gobyerno ay umaaksyon at nakikinig sa hinaing ng publiko. Humigit kumulang na 12,000 pasahero ang pangkaraniwang bilang na gumagamit ng Port of Calapan. Araw-araw na sila ring makikinabang sa kaginhawang dala ng bagong PTB na siksik sa mga makabago at kapaki-pakinabang na pasilidad. Ayon kay PPA General Manager J. Santiago, bukod sa kaginawaang dala ng pasilidad ay nag-ambag din ito ng trabaho at ikabubuhay sa mga lokal na mamamayan ng probinsya. Well, unang-una, nung ginagawa pa din lang to, nagbigay na yung proyektong ito ng job opportunity sa mga kababayan natin Mindoreño. No? Marami tayong nakuha dito ng mga workers, mga laborers para matulungan yung construction. Ngayon, makita nyo naman, napakalaki nitong, napakalaki nitong passenger terminal building natin at kakailanganin natin nung terminal operator natin dito ng mga kawani or mga magtatrabaho para tuluyang ma-maintain ito, para matulungan yung mga kababayan natin. Dagdag na negosyo din to dahil magkakaroon dito ng mga tenants, outlets, mga concessionaire. Ibinida rin ni GM Santiago ang energy conservation system ng infrastruktura na malaking tulong upang maiwasan ang malaking konsumo ng elektrisidad sa operasyon nito. Makikita mo na itong terminal buildings natin, hindi katulad ng mga nakaraan, mga luma. This is all primarily constructed of glass, para unang-una makatipid tayo sa sa kuryente, sa ilaw. At although air conditioned dito, may heat resistance naman yung mga salamin na ginamit dito. At yung lighting natin dito, puro LED na. Bahagi ng #3 sa Marso ang ginawang pagbubukas ng bagong passenger terminal building sa Port of Calapan kasunod ng inaugurasyon ng bagong Port Operations Building ng Port of Masbate at Port of Coron sa Palawan. Sa kasunod na balita, nakipagpulong ang PMO ng Agusan kasama ang Global Port Agusan Terminal Incorporated at mga local officials ng nasipit upang talakayin ang pagsasaayos at pagpapaganda ng kanilang pantalan at komunidad. Inihayag ng Port Management Office ng Agusan kasama ang Global Port Agusan Terminals Incorporated o GATI sa lokal na pamahalan ng nasipit ang kanilang mga plataporma at planong pagpapaganda sa pantalan at kanilang komunidad. Nanguna sa nasabing pagpupulong si nasipit Mayor Roscoe Democrito Plaza, kaharap sina PMO Agusan Port Manager Mildred Padilla at GATI General Manager Rowie Andaya. Naging matagumpay ang nasabing pagpupulong kung saan napag-usapan ang patungkol sa relokasyon ng mga fish cages, land occupation, ticket scalping, pati na rin ang sanitasyon sa pantalan at kinasasakupan nito. Itinuturing ng PMO Agusan na ang mga ganitong klaseng pagpupulong ay isang daan tungo sa port developmental goals ng Philippine Ports Authority.
Para sa unang balita, Philippine Ports kabilang sa mga pinakamaunlad na pantalan sa Southeast Asia. Sa pinakabagong Port Strategy Report na inilabas ng Drury Maritime Research, natatanging ang Port of Manila ang nakapagtala ng double-digit na paglago kumpara sa malalaking daungan sa Southeast Asia. Isa sa mga paraan upang masukat kung gaano ka-epektibo ang mga pantalan ay sa pamamagitan ng 20-foot equivalent unit o TEUs na ginagamit upang malaman ang eksaktong kapasidad ng isang kargamento para sa mga container ships at terminal. Noong nakarang taon lamang, nasa ilalim ng pamamahala ng Port of Manila ang kabuuang 5,474,484 TEUs na may 10% na paglago kumpara noong 2021. Dahil dito, rumango ng pangpito ang Port of Manila bilang pinakabalang gateway port sa Southeast Asia na nakapagtala ng 3,962,222 TEUs noong 2022. Hindi rin nagpatalo ang mga ilang daungan na nagpakita ng improvements gaya ng Port of Cebu at Port of Davao. Nasa ika-13 ranggo ang Port of Cebu dahil sa 2.5% year-on-year increase matapos makapag-handle ng 937,052 TEUs noong 2022. Ang Port of Davao naman ay pasok sa ika-15 pwesto matapos makapagtala ng 824,898 TEUs noong 2022. Ayon naman kay BPA General Manager J. Santiago, ang mga ganitong klaseng achievements ay produkto ng tapat at maayos na pamamahala para lumikha ng higit pang mga infrastruktura na makatutulong tungo sa maunlad na ekonomiya. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Para sa unang balita, mahigit 8,000 punla itinanim sa 25 port management offices sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Sa kabuuan ng detalye, pakinggan sa aking report. Matagumpay na naisagawa ang tree planting activity sa 23 port management offices sa ilalim ng Philippine Ports Authority noong ika-13 ng Setyembre ngayong taon bilang pakikisa sa programang Lab for All o Lingap at Alagang Bayanihan kasabay ng 66 na karawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasa tinatayang 8,000 iba't ibang klaseng seedlings ang naitanim ng mga empleyado at iba pang kawani ng ahensya tulad ng Molave, Guyabano, Nara, Ipil, Agoho at marami pang iba. Siniguro naman ng PPA na mananatiling buo ang suporta ng ahensya sa pagsasagawa ng mga ganitong klaseng aktibidad na layong alagaan at mas pagyamanin ang inang kalikasan. Silipin naman natin kung papaano napanatili ng Port Management Office ng Mindoro ang kaayusan sa kanilang pantalan sa kasagsagan ng dagsa ng mga pasahero nitong nakalipas na long weekend. Para sa detalye, ihahatid ni Lucy Valdez. Siniguro ng Port Management Office ng Mindoro sa pangunguna ni Port Manager Elvis Medala ang kabuuang kaayusan at seguridad sa Port of Calapan dahil sa naging dagsa ng mga pasahero noong Undas at Barangay and Sangguniang Kabataan elections kamakailan. Nagkaroon ng inspeksyon sa buong pasilidad ng Passenger Terminal Building ng Calapan upang masiguro ang malinis na kapaligiran sa pantalan. Nakipag-ugnayan din ang PMO Mindoro sa iba't ibang ahensya, organisasyon at LGUs upang mas lalong matutukan ang mga pasaherong gagamit ng pantalan. Simula pa lamang ng long weekend ay nakahanda na ang lahat ng PPA personnel upang salubungin ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan na nagsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya. 24/7 ang naging operasyon sa mga pantalan hanggang sa pagtatapos ng holiday na kung saan inaasahan din ang dagsa ng mga pasaherong magsisibalikan sa kani-kanilang trabaho. Sa Palawan naman, nakilako ang Port Management Office ng Palawan sa Save the Bay sa Puerto Princesa nitong ika-6 ng Setyembre sa imbitasyon ng City Government of Puerto Princesa. Para sa balitang yan, pakinggan kay Michelle Cruz. Sa imbitasyon ng City Government ng Puerto Princesa, nakilahok ang mahigit kumulang sa 1,500 government employees, kabilang ang Port Management Office Palawan sa Save the Puerto Princesa Base Project na ginanap sa Barangay Bagong Sikat. Ang proyektong ito ay inulunsad nitong 9 ng Setyembre kung saan naging bahagi ng aktibidad ang PPA PMO Palawan na nirepresenta ni Alan Aborot, Environmental Specialist. Samantala, hinikayat naman ni Port Manager Elizalde Ulson ang mga mamamayan na linisin ang kapaligiran at makisali sa layunin na hindi paggamit ng single-use plastic.
Ang aktibidad ng PMO Palawan ay makahulugan na maunawaan ng mga mamamayan na sa pag-iwas sa paggamit ng single-use plastic materials, mapapangalagaan ang pantalan at karagatan. Ibinahagi ni @J Walking Tours on YT ang kanyang Mala Airport experience sa bagong Passenger Terminal Building o PTB ng Batangas na kabubukas lamang ngayong taon. Tuwang-tuwa si Jay sa ticket booth, food stalls, high-tech scanner ng terminal tickets at x-ray scanner na makikita sa loob ng PTB. Habang para naman kay @KD Experience, sosyal ang experience ng PTB. Parang nasa airport ka na rin, guys. Ang shala dito. Parang luggage namin. Ilan lamang yan sa mga makabagong pasilidad na pinasimulan at tinapos ng Philippine Ports Authority at tiyak na marami pang aabangang proyekto ang publiko mula sa ahensya. Sa kasunod na balita, good news dahil isang modernized jeepney ang maaari ng masakyan ng mga pasahero na may rutang papuntang Port of Banago. Ine-enjoy na ngayon ng mga pasaherong bumababa at pumapasok sa Port of Banago ang modernized jeepney na kung saan pwede ng sakyan paikot ng Bacolod City. Layunin nitong magbigay ng mas maginhawang experience para sa lahat ng mga commuters na mula Port of Banago o papunta pa lamang ng Pantalan. Nais din nitong maibsan ang 1 kilometrong paglalakad ng mga pasahero mula Port of Banago papuntang Major Road na kung saan doon lamang mayroong sakayan. Ang problemang ito ay nasagot mula sa pagtutulungan ng Philippine Ports Authority, Local Government Unit ng Bacolod, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at United Negros Transport Cooperative o UNETCO. Mas pinaigting na seguridad sa lahat ng pantalan ang pinatutupad ng PPA matapos ang nangyaring pambobomba sa Marawi noong nakarang linggo. Para sa kabuuan ng detalye, narito ang aking report. Red alert pa rin ang ipinatutupad na estado sa lahat ng Philippine Ports Authority-operated ports sa buong Pilipinas bilang iba yung pag-iingat mula sa naganap na pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong 3 ng Disyembre na nagsanhi sa pagkasawi ng 4 na katao at hindi bababa sa 40 ang mga sugatan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, agad nitong iniangat ang security measures sa buong pantalan sa Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan dumoble ang presensya ng mga port police, Philippine Coast Guard, K9 dogs at iba pang security personnel sa lugar upang maiwasan na masundan pa ang insidenteng naganap sa Marawi. Magpapatuloy ang mas pinaigting na security alert sa lahat ng pantalan ngayong Disyembre dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Christmas season. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Pinangunahan ng PPA Port Police Department ang isinasagawang preparasyon na Oplan Pasko 2023 upang masiguro ang kabuuang seguridad at kaayusan sa mga pantalan ngayong darating na Christmas season. Nag-organisa ang Port Police Department sa pangunguna ni Acting Department Manager Genaro Mancho Jr. ng isang Joint General Formation Seminar kasama ang mga security guards mula sa PMO NCR North, PMO NCR South at PPA Head Office nagnanap sa PPA Training Institute nito lamang Biyernes, 8 ng Disyembre 2023. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang iba't ibang security measures at protocols na dapat ipatupad sa lugar, basic courtesy, kooperasyon at agarang koordinasyon tungo sa mahusay na paglilingkod sa publiko, lalo na ngayon sa pagsapit ng holiday season na kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa bawat pantalan. Ito'y mula sa direktiba ni PPA General Manager Jay Santiago na panatilihin ang seguridad at kaayusan ng mga pasilidad sa pantalan para sa mas maginhawang biyahe ng bawat pasahero. Pagkatapos ng pagpupulong, nagkaroon ng kaunting salo-salong kainan o isang budol fight ang mga PPA security personnels upang lalong mapalapit ang bawat isa na makatutulong sa mabisang komunikasyon at pagseserbisyo sa publiko. Ibinibida rin ng ahensya ang tunay at pagiging matapat sa serbisyo ng ating mga empleyado sa pagbabalik ng mga nawawalang kagamitan ng ilang pasahero sa pantalan. Samantala, isang 69-year-old worker ng Grace Construction Company ang agad na itinakbo sa ospital sa Osamis matapos makaranas ng mild stroke. Isang regular na araw lamang sana para sa mga Port Police Officers ng Port Management Office ng Misamis Occidental, alas 7 ng umaga noong 16 ng Pebrero. Ngunit habang sila ay nagsasagawa ng routine inspection sa lugar, isang lalaki ang agad na lumapit sa kanila at nanghihingi ng agarang tulong na di kalaunay nakaranas ng mild stroke. Napag-alaman ng mga opisyal sa lugar ang pangalan ng lalaki na nagngangalang si Mario Gozalo Correa,
isang 69-year-old at foreman sa pinapasukang Grace Construction Company. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga port police officers ng PMO Misamis Occidental, agad na naitakbo ang biktima sa pinakamalapit na ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Pinatunayan ng isang security guard ng Philippine Ports Authority na si Rick Damirez ang kanyang katapatan at dignidad sa pagsauli sa may-ari ng perang nagkakahalagang mahigit 100,000. Batay sa kwento ng Port of Buena Vista o TMO Guimaras, security guard na si Damirez habang ito'y naka-duty sa lugar ay may napansin umano itong isang supot na akala niya sa umpisa ay kalat at nakatakda ng itapon sa basurahan. Ngunit sa kanyang pagdampot ay agad itong nagulat nang malamang puno ito ng pera na nagkakahalagang 114,000 pesos. Imbes na pag-interesan, malinis ang konsensya ni Damirez at agad itong inireport sa kanilang opisina. Sa tulong ng CCTV footage sa lugar, hindi rin nagtagal ay naibalik din ito sa nagmamay-ari na nagngangalang si Joven Halaghay, isang police staff surgeon na kakagaling lamang ng Iloilo para mag-report sa kanyang stasyon sa Calingao, Buena Vista. Agad namang hinangaan at pinasalamatan ni PSSG Halaghay ang ipinamalas na katapatan. Nawawalang mga kamera at ibang equipment ng isang sikat na vlogger na ibalik sa tulong ng PMO Mindoro personnel. Para sa detalye, nagbabalik si Cara Perdito. Lubos na nagpapasalamat ang isang sikat na vlogger na si Will Dasovich nang muling maisauli sa kanya ang aksidenteng naiwan ng bag na naglalaman ng mga vlogging equipments sa nakyang barko sa Batangas papuntang Calapan. Ito'y matapos mag-viral ang social media post ng nasabing vlogger na umabot sa mahigit 1,000 shares at mahigit 13,000 likes na nakatulong sa mabilis na pagtunton ng kanyang mga gamit. Sa kaparehong araw, nakita ng CCTV operator on duty na si Joseph Villanueva ang viral post kaya agad naman niyang pinapunta ang Terminal Operations Officer on duty na si Carl Anthony Reyes, sinakyang vessel na nasabing vlogger upang kumpirmahin ang lokasyon na nawawalang gamit. Di kalauna ay bumalik na sa opisina si Reyes bitbit ang gamit na nasabing vlogger upang pansamantala ipasa ang kustodiya sa Port Police Division. Ilang araw matapos mawala ang nasabing gamit ay naibalik na muli kay Dasovich ang kanyang mga gadgets at pang vlogging equipments. Makikita sa Facebook post si Chari Lising Dasovich, nanay na nasabing vlogger, ang isang litrato ng turnover ng gamit ni Will sa isang delivery rider mula sa mga otoridad na kinuhanan mismo sa loob ng PMO Mindoro. Pasalamat sa Philippine Port Authority for one, finding my drone na naiwan ko sa barko, and two, getting it back to me. Everything is recovered, nothing's missing, it's all working, and they did it incredibly fast. Within 10 minutes of me calling the Fast Cat. Ang lahat ng ito ay ilan lamang sa patunay ng isang matatag na ahensya na ang layunin ay makapagbigay saya, makapagserbisyo ng tama sa publiko at paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil sa progresibong pantalan, aasenso ang bayan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa taong ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, itype lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Mula po sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, Merry Christmas po sa lahat ng ating mga kababayan. Muli, ako po si Paulo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.